Ako nga po pala si Harold T. Humeres mula sa Baitang Siyam ng Pomelo at ang aking tatalakayin ay tungkol sa No Limit Tangere, Kabanata 59 hanggang 60. Kabanata 59. Pagkamakabayan at kapakanang pangsarili. Balita tungkol sa pag-aalsa ay unang kumakalat sa pamamagitan ng telegrapo at mga pahayagan sa Maynila. Ngunit ang impormasyon ay nababaluktot, binawasan o binago ng sensura. Kasabay nito, ang mga pribadong ulat mula sa mga kumbento ay kumakalat rin sa bibig-bibig ng mga tao na nagdulot ng malaking pagkabalisa. Para sa ilang grupo, ang pangyayari ay nangangahulugan ng pagkakataon para sa karangalan, posisyon at kapangyarihan. Ngunit para sa iba, ito ay nagdulot ng takot sa pagkakakulong, pagkakabilanggo o kahit kamatayan. Sa mga kumbento, labis ang kasiyahan at pagkagulo. Ang mga prayle ay nagkakaroon ng mga pagtitipon at lihim na pulong. At ang ilan ay nag-alok ng tulong sa pamahalaan na kanilang tinuturing na nasa panganib. Ipinagdiwang nila si Padre Salvi at sinasabing karapat-dapat siyang bigyan ng mitra ng obispo dahil sa kanyang tagumpay sa pagtuklas ng pag-aalsa sa pamamagitan ng pagtanggap ng sakramento. Sinisisi rin nila ang mga Heswita na di umano'y lumilinlang at lumalason ng isipan ng kabataan na nagiging dahilan ng pagiging mga pilibustero. May mga nagsabi pa na dapat magsagawa ng Te-Deum at magdiwang ng 3 araw. Si Kapitan Tinong ng Tondo ay lubos na hindi mapakali dahil sa takot na madamay siya sa mga akusasyon laban kay Ibarra. Dahil sa kanilang pagkakaibigan, panay ang pagsisisi sa kanya ng kanyang asawang si Kapitana Ting Chang na nagsabi pa na kung siya ay lalaki ay diretsyo na siyang haharapin ang Kapitan General. Upang malaman ang dapat gawin, humingi sila ng payo sa kanilang pinsan na si Don Primitivo, na isang taong palaging nagsasalita ng Latin na hindi naman naiintindihan ng iba. Ang payo ni Don Primitivo ay magbigay ng mamahaling regalo sa general at sunugin ang lahat ng mga dokumentong maaaring magdulot ng kasamaan sa kanila. Sa isang pagtitipon ng mga mayayaman at kilalang tao sa Intramuros, tinalakay ang pag-aalsa at ang pagkakasangkot ni Ibarra. Ang ilan ay nagsalita ng masama sa kanya at sinabing ang kanyang itinayong paaralan ay hindi para sa ikabubuti ng kabataan, kundi isang tahanan ng mga rebelde at tore ng paghihimagsik. May isang ginang pa na nagsabing walang utang na loob ang mga katutubo at hindi dapat ituring na tunay na tap. Habang nag-uusap sila, nag-uusapan din ang balitang si Kapitana Ting Chang ay nagbigay ng singsing na halaga ng 1,000 piso bilang regalo sa Kapitan General na ikinagulat ng marami dahil kilala siyang kuripot. Ang ilan ay nagsabing ito ay isang paraan para ilihis ang pansin o aminin ang kanilang kasalanan.
Pagkalipas ng 2 oras, sa gitna ng gabi, dumating ang mga sundalo na may dalang mga paanyaya para kay Kapitan Tinong at sa iba pang mga mayayaman at kilalang tagatundo. Sinabi ng mga sundalo na hindi maaaring payagan ng mga otoridad na matulog ang mga taong may posisyon at kayamanan sa kanilang mga bahay, na hindi sapat na protektado at maaliwalas, kaya mas mabuti raw silang matulog sa Fuerza de Santiago o sa ibang mga gusali ng gobyerno para sa kanilang kaligtasan at kaginhawaan. Ang ika-60 kabanata ng Noli Me Tangere, ang kasal ni Maria Clara. Kalagayan ni Kapitan Tiago. Nagagalak siya dahil hindi siya sinisiyasat o ikinukulong ng gobyerno, hindi tulad ng iba, tulad ni Kapitan Tinong na nagkasakit dahil sa takot matapos tanungin. Upang pasasalamatan, nagpagagawa siya ng mga misa sa iba't ibang simbahan at nagpasya ipakasal si Maria Clara kay Linares sa pag-aakalang makakatulong ito para makapasok siya sa mataas na lipunan. Ang pagtitipon at mga usapan. Naghanda ng pagtitipon si Kapitan Tiago kung saan dumating ang mga bisita tulad ni na Padre Salvi, Padre Sibayla, Doña Victorina at Teniente Guevara para talakayin ang paparating na kasal. Kumakalat ang tsismis na binitay si Ibarra, ngunit ipinalinaw ni Teniente Guevara na mapapahamak lamang ito at sinisisi ang kapalaran niya sa pagtitiwala sa maling tao. Pagkikita ni na Maria Clara at Ibarra. Pumunta si Maria Clara sa azotea at nakita si Ibarra na iniligtas ni Elias na dumarating sa pamamagitan ng bangka. Sa unay nakaramdam si Ibarra ng pagkabigo, ngunit pinatawad niya ito. Ipinaliwanag ni Maria Clara na napipilitan siyang ikasal kay Linares dahil kinokontrol siya ni Padre Salvi sa pamamagitan ng pagpapahayag na si Padre Damaso ang tunay niyang ama at pagbabanta na ipaglalabas ito sa publiko. Ipinangaral niya na si Ibarra lamang ang minamahal niya at mananatiling tapat sa kanya. Nagyakap sila. Nagpaalam habang tumakas si Ibarra para hindi mahuli. Dumating sina Linares at ang mag-asawang de Espadaña. Si Doña Victorina ay nagsimulang magsalita ng may pamagat na pagsasalita ng taga-silangang Espanya na nagpahirap sa pag-unawa sa kanya. Si Tia Isabel naman ay inialiw si Maria Clara at sinabing mapupunta sila sa mataas na lipunan kung kakasal siya kay Linares. Pagmamalaki ng Alperes. Sa pagtitipon, ipinagmamalaki ng Alperes ang kanyang papel sa pagpigil sa pag-aalsa at sinabing siya ay na-promote na at ililisan na rin ng San Diego para sagpuin ang mga sumasabotahe sa ibang lalawigan. Sinabi rin ni Padre Salvi na lilisan na rin siya dahil wala na siyang makukuha pa sa bayan. Pagtatanggol ni Teniente Guevara. Sumalungat si Teniente Guevara sa tsismis na binitay si Ibarra at sinabing ipapadala lamang ito sa ibang lugar. Ipinointa niya rin
na si Padre Salvi ang may kinalaman sa pagkakaroon ng ebidensya laban kay Ibarra at binuo lamang ang mga akusasyon dahil sa sama ng loob. Bago umalis, binulong niya kay Maria Clara na alam niyang siya ang nagbigay ng liham na naging ebidensya. Huling pag-uusap ni na Maria Clara at Ibarra. Ipinagtapat ni Maria Clara kay Ibarra na ang liham ay ibinigay niya dahil sa pang-aapi ni Padre Salvi na inihayag sa kanya ang katotohanan tungkol sa kanyang tunay na ama na si Padre Damaso at bantaang ipaglalabas ito sa publiko kung hindi siya susunod. Sinabi rin niya na hindi niya makakalimutan ang kanilang pag-iibigan at mananatiling tapat. Pagkatapos ng yakap at halik, umalis si Ibarra kasama si Elias habang tinitingnan siya ni Maria Clara hanggang sa mawala sa paningin.